yung mga tao na akala nila nag-iisa sila, hinahanap nila yung kanilang identity sa iba ring tao. Tapos may mga tao na parang nagkakaroon ng self-fulfillment kung sila ay nagiging kaibigan ng mga sikat. I hope alam niyo yung sinasabi ko, no? Yung parang, uy, naka-selfie niya si ganyan, ipopost niya, di ba? Yung parang doon ka humuhugot ng ano mo, ng identity mo, di ba? Parang gusto mo ma-identify ka sa ganitong tao, ma-identify ka sa ganitong place, no? Nakapunta ng Amerika, nakapunta ng ganon, yung mga tipong ganyan na kaisipan. Well, you know what? It's human. It's very, very human actually. It's something na ayos lang, pero kung titignan mong mabuti, delikado. Delikado in a sense na baka ma-miss mo yung pinaka-mark kung bakit tayo nandito sa mundo. Ano ba? You know what? Nandito tayo sa mundo, isinilang tayo sa mundo para sa isang purpose. Ang makilala ang Panginoong Hesukristo. Aside from that, wala naman na kung totoosin. Okay, balik tayo doon sa sinabi ko po kanina. Doon sa mga tao na hinahanap yung identity doon sa mga sikat na artista, sikat na mga politiko, sikat na mga tao, itong gusto kong sabihin sa inyo. Pag kayo pumasok ng CR, call of nature, sabihin na po natin, pare-pareho po ang amoy. Yung nila, ganun din yung yung amoy. Mi amoy, ka nga nila. Mi amoy, di ba? So, kasi fallen world po ito. So, kawawa ka. Sabi ng Bible, kung ang iyong mga inaasahan ay dito lang sa lupa, kawawa ka. Actually, kahabag-habag ka. Kaya sabi ko, delikado in a sense na kung dyan mo inilagay o inaangkla yung iyong identity, dyan mo gusto mag-prosper sa ganyang larangan, well, maganda, hahangaan ka, malamang, you know what? Pwede kang maging tanyag, pwede kang sumunod sa yapak ng mga hinahangaan mo, but itong gusto kong sabihin sa iyo, you will definitely miss the mark. At pag nalagutan ka ng hininga, nawalan ka na ng buhay, which is, nung nagdaang mga buwan lang, marami ako nabalitaan ng mga kakilala ko na biglaan, no, pumapanaw, ang edad, mga bata, no, sa social media. Nakakabalita ba kayo ng mga kabataan na mamatay, nagpapatiwakal? Alam po ba ninyo, yan po ay pinapakita sa atin ni Lord Jesus para tayong nandito pa sa lupa ay makapag-prepare. Hindi ka naman mag-prepare ng todo prepare or what. Isa lang ang preparation mo. Kilala mo na ba si Jesus? Did you know Him? Did you come to a point that you read His Word and then na-realize mo na makasalanan ka? Na kailangan mo ng Savior? Kailangan mo ng tagapagligtas? Did you? O yun. So, mahirap kung ang hope na iyong inaasahan ay dito lang. Marami po akong kilalang mga tao na nagpakayaman, na should I say, talagang ginawa po namang lahat kasi they have the ability to do so because gifted naman po sila, meron silang talent, meron silang utak, no? Meron silang talino, po natin, no? At ngayon wala na po sila, tumanda, namatay. Pero ang tanong ko is this, nakilala ba nila ang Panginoong Hesukristo? Ayun, that's the very important question. Now, tanungin mo ako, ano ang pinaka-importanting question sa mundo? Isa lang, nakilala mo ba si Jesus? Dumating ba sa punto ng buhay mo na ang God of Gods ay in-entertain mo sa puso mo, sa isipan mo? Oo, napapalibutan ka ng maraming mga pera, napapalibutan ka ng maraming mga golds, you know, meron ka mga buildings, matataas na kung ano-ano, dun mo inangkla. Ibig sabihin, yun ang hope mo. Magaling ka sa business, nung nag-prosper ka, naging famous ka, yumabang ka, may kilala po akong ganyan, nasa social media po. Oo, nagsimula humble, then yumabang. Kasi wala sila kay Jesus. Lantarang una sabihin niyan, hindi nila kilala si Jesus Christ. Pag kilala mo si Jesus Christ, hindi ka magiging mayabang. Lalo ka pa nga magiging humble. Sapagkat kung ikaw ay pinatawad, madali na magpatawad. Di ba? Kung ikaw ay tinanggap ng Panginoong Jesus, madali magpaka-humble kasi kahit gano'n ka makasalanan, tinanggap ka niya. Di ba? So,
Sabi ng Bible, no eye has seen o no ear has heard kung ano yung mga naghihintay sa mga anak ng Diyos. Kaya napakaganda po ng inaasahan natin. Meron po tayong blessed hope. Yung blessed hope po natin, ito po yung magaganap sa rapture anytime now. Paano kung mag-rapture at naiwan ka? Dahil na mismo nga yung mark, dahil masyado ka naging busy sa mundo, masyado mong in-entertain ang mundo, masyado mong pinagkaabalahan ng mundo. Nakalimutan mo yung pinaka-importante, ang Panginoong Jesucristo. Mamimit mo si Jesus. Mamimit natin lahat si Jesus. Believer kay unbeliever. Walang makaka-escape po. Walang makaka-escape sa presensya ng Panginoong Jesucristo. He is the God of the universe. He is the God of the Milky Way. The Lord Jesus Christ. Saan ka makakatakas? Paano ka matatakas? Meron pong white throne judgment. Ito po yung judgment para sa mga unbelievers. Ay, white throne judgment. Yeah, white throne judgment. Kasi sa mga believers, ito yung Bema Seat of Christ. Naalala ko po dati ng Bible study namin. Ako po ay nagbiro. Parang nagtanong na naman ako. Okay, kung talagang nag-aral kayo ng lesson ako, kasi may assignment po sila, tinanong ko, anong mas maganda? Bema Seat of Christ o white throne judgment? Aba, nang taas yung isa. Ganado siya. Siyempre, white throne judgment. Kanya. Yung galing ng Japan na babae. Oh, talaga po ate ha? Bakit mo nasabing white throne judgment po naman ate? Pakipaliwanag ka ako. Maganda siyang pakinggan. Ayun lang ang kanyang sinabi. Maganda po kasing pakinggan brother, kanya. White throne, kanya. Papaliwanag ko po sa inyo kako. Yung Bema Seat of Christ, ito po i-judge yung mga believers ayon sa kanila kung paano nila isinipamuhay o yung good works nila dito sa lupa. Ibig sabihin yung Bema Seat of Christ, ito po yung judgment sa mga believers. Hindi para hatulan sila, kundi para bigyan sila ng reward. Tapos sinabi ko na, yung white throne judgment, ito po yung judgment para sa mga unbelievers. Lahat na mga nag-reject kay Jesus since day one ng lalangin ng mundo hanggang sa matapos ito, itatapon sa dagat-dagatang apoy o yung gihina. Ako, hindi na po, brother. Bema Seat na. Tawa kami ng tawa. We had fun during that time. Tawa kami ng tawa. Napuno ng halakakan. Gabi na po yan, pero hindi namin namalayan yung gutom dahil, uhaw na uhaw kami sa salita ng Panginoon. Tawa kami ng tawa. I still remember that, no? So, maganda pakinggan yung white throne judgment. But, you know what? Para sa mga unbelievers po yan. Yung mga nag-reject kay Jesus since day one hanggang matapos ang mundo, itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Ito po ang gihina. So, kung ikaw naman nanampalataya ng Panginoong Jesucristo, dito kasi sa mundong ito, parang feeling mo left out ka. Ito yung sinabi ko kaninang umpisa Parang feeling mo left out ka, parang naiinggit. Alam mo, may mga Kristiyano po ito, don't get me wrong, dumarating din po sa akin yan. Minsan, nag-question po ako, Lord, talaga na-prosper yung mga unbelievers. Nakikita ko gano'n. Pero wag ka, may araw po sila. May araw po silang darating. Ang gawin po natin, kung alam mong unbelievers sila, i-share natin ang good news. I-share po natin ang gospel sapagkat yan po ang kailangan nilang marinig sa talambuhay nila. Si Jesus. May nagmamahal sa kanila ng unconditional love, ang Panginoong Jesucristo. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa kanila para ibigin sila. Kasi nandito po tayo, nasabi ko na po sa nakaraang vlog, tayo mga born again Christians, tayo po ang kamay at mga paa ni Jesus para i-reach out po sila. Kaya magpagamit tayo kay Jesus para makapagdala tayo ng maraming kaluluwa sa gloria, sa kalangitan. Para sa rapture, marami tayong papaitaas. Sama-sama nating sasalubungin sa air si Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, I invite you to do so. Pakiclick ang notification bell at mangyaring share mo ang video ito sapagkat marami pong nauuhaw. Hindi lang po natin alam, nauuhaw po sa salita ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang po nila masabi sapagkat marami pong tao ngayon na naliligaw ng landas, nagkalat po sila, hindi nila alam ang kanilang kailangan. Pero makikita po natin sa kanilang buhay. Tayo mga born again Christians lang ang nakakaalam na kailangan nila si Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.